Huwag po kayong mag-alala, hindi ko na po masyadong hahabaan ng diskurso. Kasi po, usually, ang diskurso ko po 1.5 hours. Darating pa po si Gob, hindi pa nagsasalita si Madam Senyang. Sa tingin ko po, magluto na po tayo ng almusal at alas 5 na tayo matatapos lahat. Pero, nais ko pong bumati sa ating barangay official sa pangunguna po siyempre ng ating napakasipag at napakabait na kapitan na isa po sa ating mga konsehales ngayong darating na eleksyon, Barangay Captain Arnel Salem at ang kanya pong mga kagawad. And of course, sa grupo po natin ng Liberal Party, sa inyo pong lahat dito sa South Poblacion, nagpapasalamat po ako at nagtsatsaga po kayo hanggang madaling araw na naghihintay ng ating pa-meeting. Ito na po kasi yung ating bagong inaantabayanan, di po ba? Hindi na po muna natin pinapansin yung Juan de la Cruz na yan o yung Apoy sa Dagat. Pero may bago palang teleserye si Vice Mayor de Maculangan. Anong title nun? Si Mr., si Mrs. at si anak. Hindi po inaanak kapatid ano? So, nais ko pong magpasalamat sa inyong lahat. Dahil nung nakaraang eleksyon, alam ko po, bumuhos ng napakaraming pera dito sa atin ng special election. Pero kahit po ang dami nilang pinamudmod na kwarta dito sa South Poblacion, pinanalo nyo pa rin po si Attorney Cheryl Deloso dito nung nakaraang special election. Ibig sabihin po, talagang dito sa atin naninindigan ang ating mga kabarangay. Kaya po, saludo po ako sa inyo. Tayo po ngayon ay nasasabak na naman sa politika. Ito po kasi darating ang May 13, 2013 election. Sa totoo lamang po, kami po nila Papa, ang gusto po namin sa lalawigan ng Zambales ay yung pong tunay na makapagsilbi sa ating mga kalalawigan. Hindi po kami kumukuha ng pwesto sa gobyerno para po magpayaman o para sa pansariling kapakanan. Kaya po kami kumukuha ng pwesto sa gobyerno dahil gusto po naming maibahagi kung ano man po ang aming kaalaman at kung ano po ang idoglilingkod namin sa ating mga kababayan. Tingnan po ninyo, kami po on our own right, kaya na po namin yung sarili namin Kung baga, kahit po wala kami sa pwesto, mga professionals po kami, kaya naming pakainin ang aming sarili, di po ba? Pero yung pong kakaunti na hawak natin na pondo, ay hindi po magkakasya para itulong sa buong sambayanan. Nais ko pong batiin ang pagdating ng ating nagbabalik na gobernador ng lalawigan ng Zambales, Governor Amor Deloso. So, yun po yung binabanggit ko na kumukuha po kami ng pwesto sa gobyerno para ito po yung itutulong natin sa ating mga kababayan. Yung po kasing kakaunti na hawak namin, hindi po kasya sa lahat. Talaga pong hindi kasya kahit na po anong gawin natin. Mabuti po sana kung meron tayong baol ng kayamanan na katulad po nitong mga katunggali natin, di po ba? But alam ko naman pong alam nyo na yan at tayo naman po ay subok nyo na po sa paglilingkod sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po ang aking ama, ang ating pong Governor Amor Deloso, ang inyong abang lingkod. Ako rin po ay naging vice-gobernador na ng 3 taon. Bagamat 3 taon lang po akong naging vice-gobernador, nakita nyo naman po ang aking kasipagan. Kasi po, pag vice-gobernador ka, ano po yan hanggang Subic, hanggang Santa Cruz. So, napakahaba pong teritoryo. Pero, ginagawa ko po ang lahat ng aking makakaya na mapuntahan ang lahat ng mga okasyon, makahalubilo ang ating mga kababayan, at makinig sa mga hinaing nila, at makatulong sa abot po ng aking kakayahan. Ngayon po, kakaiba po ang hinaharap ng lalawigan ng Zambales. Sapagkat sa tingin ko, lalong-lalo na po sa loob ng 3 taon, masyado na pong nadusta ang ating lalawigan.
Bakit po? Anong ibig sabihin ng nadusta? Sa tingin ko po kasi, nagkamali po tayo ng pinili natin ng manunungkulan sa ating lalawigan. Noong 2010, dumating sa buhay ng Sambalenyo si June Ebdani. Yung panahon na yon, nakita ng ating mga kababayan, wow! Siyempre, ang lalaki ng mga posisyon na kanyang hinawakan sa gobyerno, DPWH, NSA, National Security Affairs, DILG, PNP Chief. Pagkatapos, may bit-bit pa siyang bilyong-bilyong kayamanan. So, ang sumagi sa isip ng ating mga kababayan, subukan natin ang gobernador na bilyonaryo. Di ba ba? Kasi kung si Gobamor, hindi naman mayaman na gobernador, malaking na itutulong, siguro kung kukuha tayo ng bilyonaryo na gobernador, mas malaki ang itutulong sa atin. Ayan. Ang tanong, di yan po ang choice natin, yan ang pinili natin. Ano po ang nangyari sa atin sa loob ng 3 taon na kanilang panunungkulan? Ano po? Napatunayan natin na mas bilyonaryo, mas kuripot. Di po ba? Akala natin triple ang ibibigay sa atin. Ang dami nilang mga pangako. Ang una po nilang pangako sa atin, sabi nila, mga kamag-anak, walang iwanan. Di po ba? Lalo na po dito siyempre sa Masinloc, marami silang kamag-anak. Dito tuwang-tuwa naman po yung mga kamag-anakan nila. Uy, siyempre, magkakaroon tayo ng kamag-anak natin na gobernador. Okay, tulong-tulong. Ayan po, iniluklok. Pagkaupo nila Governor Ebdani sa posisyon, yung sinasabi nilang kamag-anak walang iwanan, sila po ang unang nang iwan sa kamag-anak nila. Ang dami-dami po na nagre-report sa akin, even close relatives po nila, mamatay-matay na po sa ospital, naghihingalo, humihingi ng tulong sa kanila, hindi man lang po nila maabutan kahit na 5 duling, kahit man lang po konting tulong, o kaya kahit man lang po maramdaman nila ng mga kamag-anak nila na sila ay minamahal or they care for their relatives. Wala po. Wala pong naramdaman sa kanila. Pagkatapos, mamaya po, elaborate po ni Papa, kauupo pa lang nila dyan sa pwesto, wala pa silang 3 buwan, isang pamilyang Ideher, kamag-anak nila, ang pinatay na doon sa barangay ng Malabon. Tatay, anak, 2 anak, 14 anyos po yung isa. Kalain niyo po yan? At ang usapan doon, dahil gusto lang nilang kunin yung lupa ng pamilya na yon. So, ano po ba ang nangyayari sa atin mga kalalawigan, mga magulang ko't mga kapatid? Tingnan niyo po, ano pa yung kanilang mga pangako sa atin ng 2010? Pangako nila, magsisilbi sila ng 24/7. Ano po ibig sabihin ng pagsisilbi na 24/7? Ibig sabihin, 24 oras, 7 araw sa isang linggo. So technically, yan po ay araw-araw, oras-oras. Yan, nakalagay po yan sa tarpulina nila 24/7 na pagsisilbi. Ngayon, nakaupo sila, ang tanong, nagsisilbi po ba silang oras-oras, araw-araw? Hindi po. Kasi binago ni Ebdani ang definition ng 24/7 na serbisyo. Hindi pala yan araw-araw, oras-oras. Yan pala, 2 beses lang kada isang buwan, kada 7 lang at kada 24. Kaya hindi po natin sila nakikita sa Kapitolyo. Masyado pong iniikot lang tayo, mga magulang ko't mga kapatid. Ano pa po? Yung kanilang mga pangako. Pangako nila, dodoble namin ang scholarship na binibigay ni Congressman Diaz. Siyempre, tuwag-tuwa naman po ang sambayan ng Sambalenyo, maganda na po ang binibigay ni Congressman Diaz. Dodoblehin pa ni Ebdani. Ayan, so binotos si Ebdani. O pagdating, tanong po, mga magulang ko't mga kapatid, nadoble po ba ang scholarship? Nawala. Ay, baliktad ano po? Hindi na nga dinoble, nawala pa. Ay, nako. So, sino po ang lugi, mga magulang ko't mga kapatid? Tayo po ang lugi. Yun po ang ating nilalabanan. Ayaw po natin ng politika ng uto-uto. Ayaw po natin yung
kinikilala ka lang kung araw ng eleksyon. Di po ba? Pero pag nakaupo na, sila naman ang hindi mo makita. Pangako nila noon, sabi nila, ay madaling lapitan. Ay posible po, madali silang lapitan. Pero ang tanong, madali po ba silang hanapin? Di po ba? Madaling ang lapitan, ang hirap po namang hanapin. Ay wala rin pong mangyayari. Saan nyo po sila nakikita? Sa tarpaulina. Lahat po ng sulok ng Zambales, makikita nyo yung ang lalaki ng mga mukha nila. Ay kung tayo po dito sa South Poblacion, binagyo, di po ba? Hindi ka makalaot, hindi ka makahanap ng trabaho, malakas ang ulan, ginugutom, wala kang pambili ng bigas para sa pamilya mo. Saan po kayo hihingi ng tulong? Doon po sa harap ng tarpaulina. Kasi doon nyo lang sila nakikita eh. Sir, pwede po bang humingi ng pambili ng bigas? Ang problema po, hindi sumasagot ang tarpaulina, mga magulang ko at mga kapatid. Bakit po ganyan sila? Bakit po ganyan ang mga Ebdani sa Zambales? Kasi po, ang mga Ebdani ay walang respeto sa mga taga-Zambales. Dahil ang tingin nila sa ating lahat ay kayang-kaya nila tayong bilhin, kayang-kaya nila tayong bayaran. Kasi po, ang tao na binili nila, hindi nila pagkakautangan ng loob. Wala silang utang na loob sa taong binili nila. Siyempre, kumbaga tapos na yung kontrata eh. Saan ang utang na loob? Alam naman nila na hindi sila ang minahal, yung pera nila ang minahal. But the contract ends sa araw po ng eleksyon. O kaya pagdating naman, after ng eleksyon, wala na silang ganang magsilbi. O maakyat doon tayo sa Kapitolyo. O pagkaupo nila, sinara pa nila yung Kapitolyo. Ano pong ibig sabihin na sinara? Ang hirap nyo pong umakyat. Ang daming requirements, kaya hindi ka makaakyat. Kaya para siyang sarado. Anong kailangan mo? Magpakita ka ng 2 IDs. 2 IDs. Bakit po? Ang pangit mo siguro doon sa isang ID. Kaya kailangan mo pang magpakita ng isang maganda-gandang picture mo sa isang ID. Para lang maniwala sila na ikaw yon, ha? Hindi lang yan. Hindi lang yan. Ang kailangan nila, kailangan nakasapatos ka umakyat ng Kapitolyo. Tama po? Ayan, alam ko, marami po dito ang nakasubok niyan. Ay, paano po yan? Kaya ka nga akyat ng Kapitolyo, hihingi ka ng pambili ng sapatos. Di po ba? So, masyado pong kahirap yung ginagawa nila sa atin. Dahil wala silang respeto sa atin, dahil tingin po nila tayong lahat ay bayaran o kayang-kayang bayaran. O sige, granted, nahawakan mo na lahat ng requirements. Pero pagpasok mo doon, para ka naman pong nagpenitensya sa mahal na araw. Bakit? Una, ang tagal mo maghintay. Pagkatapos, daig mo pa yung nag-Stations of the Cross. Eh kasi po, matapos kang harapin sa unang table, itapong ka sa pangalawang table. Kasi nawawala yung papel mo, ewan mo saan nila pinaglalagay. Mamaya, pangatlong table, dahil iba yung kausap mo, iba na naman yung kaharap mo. Mamaya, pang-4 na table. Eh, ang gusto mo lang namang gawin, makausap ang gobernador mo para marinig ang problema at marisolba. Di po ba? Eh, pagdating mo sa dulo, hindi mo sila makita. Hanapan ka ng appointments, pabalik-balikin ka, ilang araw, ilang beses kang babalik, 5 beses, 6 na beses, pamasahe lang, pabalik-balik ng Kapitolyo, galing ka ng South Poblacion. Bayaan nyo na po yung tricycle. Magkano papunta doon sa Kapitolyo? 70 pesos? 70 pesos. One way lang yun. Round trip na. O, round trip. Kailangan pong 75 ang bit-bit ninyo kasi kung 35 lang, hindi kayo makabalik. Di po ba? So, 75. O, pabalik-balik. Tama. Wala silang restaurant na katulad ni Gob Amor noon. Di po ba? Noong panahon ni Gob Amor, mayroong restaurant na cooking ng ina mo. O, 2 po yan. Sa kabila noon, cooking ng ina mo rin. 2 pong restaurant. So, bibili ka pa ng snacks mo. Siyempre,
Hindi ka nila pakainin doon sa Kapitolyo eh. So, ang dami mo nang nagastos, tapos ang ibibigay lang sa'yo 100. Sa pamasahe pa lang, lugi ka na. Bumili ka pa ng sapatos. Di po ba? Masyado pong pahirap ang ginagawa sa atin dito nila Governor Ebdani sa Zambales. Dahil wala po silang respeto sa atin. Tingin ko po, nagkamali po tayo ng desisyon. Nagkamali sila ng desisyon. Yan naman. Opo, kaya po natin pinapaliwanag sa ating mga kababayan na sana po, ito pong eleksyon, hindi po ito biro-biro lang. Hindi po ito laro lang. Madami kasi yung mga kababayan natin na sinasabi, huwag ka na makialam dyan sa politika, laro lang yan ang mga politiko eh. Hindi po totoo yun. Maaring totoo na laro ng politiko, but we have to put seriousness in the game of politics. Bakit po? Kasi kung sino ang iluluklok mo, yan po ang mamumuno sa'yo ng 3 taon. Kung nagkamali tayo ng iniluklok na pinuno na hindi nagmamahal at tumutulong sa atin, yan pong 3 taon, pahirap po yan. Dahil wala kang malapitan, wala kang nahingan ng tulong, wala kang payong sa oras ng iyong pangangailangan. Pero kung tama naman po ang ating niluklok, yung 3 taon po kulang dahil sa magandang pagpapalakad. So dapat po, bigyan po natin ng konting seriousness and intelligence ang pagpipili natin ng manunungkulan sa ating bayan at lalawigan. Pero sa tingin ko po, dito sa South Poblacion, kanina po, nagulat ako, mag-aalas 12 na, punong-puno pa tayo. Pakiramdam ko po, nakapag-desisyon na ang taga-South Poblacion. Di ba ba? Alam na po natin kung sino ang ating iluluklok. So, hindi ko na po kayo masyadong kukumbinsihin. Nais ko lamang po na tayo po ay kumilos ng gusto. Magtulungan po tayo. Ito pong laban na hinaharap natin, mga dambuhala po ang kalaban natin, mga makapangyarihan sa lalawigan ng Zambales. Kailangan po tayo magsama-sama. Alam niyo po ba yung mga kakaunti na loko, mangingibabaw, maghahari sa ating lalawigan kung yung mas nakararami na mabubuti ay tatahimik at magsasawalang kibo? Para po mapigilan natin ang ginagawa nila dito sa ating lalawigan na nakakasira sa atin, nakakadusta ng ating pagkatao at dignidad. Kailangan po tayong magkaisa at magsama-sama, tumulong, magtulungan sa isa't isa't ipaglaban at siguraduhin po natin, ilagay po natin ang mga mamumuno sa ating lalawigan na mga matitino, magagaling, mga grupo ng Liberal Party sa bayan ng Masinloc at lalawigan ng Zambales. Kung tayo po ay makadiloso or tayo po ay makasenyang lim, wag lamang po tayong sumuporta. Tandaan niyo po, ang laban na ito ay kakaiba. Laban nating lahat ito. Hindi lang ito laban ng diloso. Hindi po ito laban lamang ng lim. Laban po nating lahat ito. Bukas po natin ang ating tinatanaw. Kailangan po natin na ayusin natin ang ating bayan at lalawigan. At nang sa gayon, makikita po natin ang magandang bukas ng ating mga anak at susunod pang salinlahi sa bayan ng Masinloc at ng ating lalawigan. So kung tayo po ay makadiloso, kung tayo ay makasenyang, wag lamang po tayong susuporta. Kailangan po tayong tumayo, kumilos, tumindig at lumaban. Para po sa atin ito, mga magulang ko at mga kapatid. Bago po ako magtapos, dahil marami pa pong magsasalita, nais ko rin pong iparating sa atin ang isa pa pong panloloko nila sa atin. Tingnan nyo po. Kamakailan po, katatapos lang ng special election, about 1 year ago, February 4. Wala pang isang taon, nung special election, pinagpilitan ni Governor Ebdani na panalunin yung anak niya na congressman sa Zambales. Okay? Bakit ko po sinabing pag pinagpilitan? Pinagpilitan because they spent almost 300 million para po bumili ng mga boto sa ating lalawigan. Ang nakakadusta po sa atin, ginagamit pati mga public officials
mga barangay captain, barangay kagawad, mismo, lalo na po dito sa bandang norte, ang bumibili ng boto at sa gitna pa ng barangay hall. Nakakalungkot po. Nasisira ang pagkatao ng bawat Sambalenyo sa ating lalawigan. So, gumastos sila ng napakalaking pera. Gumamit sila ng dahas. Pinatay po nila ang aking chief security nung gabi ng eleksyon para matakot ang taong bayan. So they did everything. Inikot pa nila ang resulta ng eleksyon para lamang makuha yung gusto nilang makamit na pwesto ng congressman. Bakit nila gustong kunin yan? Ano ang sabi nila sa atin? Ano ang pangako ng mag-amang Ibdani sa lalawigan ng Zambales? Pag sila daw kasi ang manungkulan sa lalawigan, uunlad na mabilis ang lalawigan, susulong ng husto ang Zambales. Ang tanong, sila ngayon ay nandiyan dyan, sumulong po ba ang Zambales? Hindi na nga po sumulong, umurong pa. Punta po kayo ng Santa Cruz. Dati may daan, ngayon po wala na. Bako-bako na. Dati asfaltado, ngayon bako-bako na. Marami pa po yan. Sa halip na sumulong, umurong. So, niloloko lang po tayo. Iyon, wala pang isang taon yung anak niya na congressman. Naglagay na po sila ng tarpulina. Ano pong nakalagay? Most outstanding congressman. Wow! Nabilib po ako. Wala pang isang taon, most outstanding congressman na. Daig pa niya si Congressman Erin Tanyada, yung mga nakipaglaban po sa impeachment court kay Corona. Sila hindi outstanding. Bakit ito? Wala pang isang taon. Outstanding na. Tingnan nga po natin ang report card ni June Omar Ebdani. Okay, class card. Tingnan natin report card niya. Unang tanong, kay June Omar Ebdani, may ipinasa na ba siyang batas? Kahit po isa, dito, sa Pilipinas. Meron na po ba? Wala pa. Di-ekes po yan. Letter F, failure, bagsak. Okay? Second question, meron po ba siyang advocacy kahit na sa isang sektor lamang dito, sa Zambales o sa bansang Pilipinas? Wala. Ekes, F, bagsak. Okay? Pangatlong tanong, bilang kongresista, naririnig ba natin ang boses niya sa Kongreso na ipinaglalaban ang karaingan ng mga taga-Zambales sa Kongreso? Hindi. Kumbaga, ekes na naman yan. F, bagsak. Di po ba? Pang-apat na katanungan, siya po ba ay nakikita natin, lumalapit sa atin, nakikinig sa ating problema at tumutulong sa atin dito sa Zambales? Hindi. Ekes, F, bagsak. Ngayon ang tanong, bayan ng Masinloc, barangay ng South Poblacion. Kung titingnan mo yung report card, ay puro bagsak. Paano po yan naging valedictorian? Di po ba? Paano naging most outstanding congressman si June Omar Ebdani? Bakit po? Kasi po, ang nagbigay ng award sa kanya ay tatay niya. Niloloko na nila ang taong bayan, niloloko pa po nila ang sarili nila sapagkat alam nila ang katotohanan. Pero pilit pinapalunok sa atin ang kasinungalingan. So sana po, mag-isip-isip po tayo, mga magulang ko at mga kapatid. Kilala niyo po ang inyong abang lingkod. Kahit po anong oras, kaya niyo po akong lapitan, lalo na po ang aking ama. Sana po, pagkaisahan niyo po ang aming grupo. Marami po tayong plano sa ating probinsya. Isa na po ang problema ninyo dito sa Santa Lucia, problema nyo po sa lupa at problema nyo po sa bahay. Hahanapan po namin ng solusyon yan. May nagawa na po kaming programa ni Gobamor, pero ayaw pa po namin i-discuss hanggat hindi pa po kami sigurado kung paano po natin i-implement. But I assure you, haharapin po namin ang problema nyo dito sa South Poblacion. Kaisa nyo po kami dyan. At siyempre, katulad din po ng aking nababanggit, pag tayo po ay nailuklok dyan, ay tulungan nyo po kami. Kami naman po, ang inyong abang lingkod, tutulong po ako, kasama po si Madam Rica, at siyempre po ang ating mahal na gobernador,
tutulungan ko po ang pag-aaral ng mga anak ng Masinloc at lalawigan ng Zambales. Kaisa niyo po ako dyan. Hindi po ako magtatago na katulad ng iba. So, sana po magkaisa tayong lahat. Ang buong grupo po natin, ang gobernador po natin, Governor Amor Deloso, ang kanya pong kapartner, si Madam Rica Diaz, dumating na po ba? Hindi makapunta. Si Madam Rica Diaz po, siya po ay anak po ng ating yumaong Congressman Antonio Diaz. Pang-apat po siya, siya po ang bunsong anak at kaisa-isang babae. Ang malungkot po sa kanyang buhay ay 8-month-old pa lang po siya namatay na yung kanyang nanay. Kaya po, ang hirap ng kanyang katayuan, lumaki siyang walang nanay, ang tatay po niya na lamang ang nag-alaga sa kanya. Ngayon pong namatay na si Congressman Diaz, uli lang lubos na po. Pero ang maganda po dito kay Madam Rica, siya po ay may puso at damdamin na ipagpatuloy ang paglilingkod na ginawa ng kanyang ama dito po sa lalawigan ng Zambales. Dito po sa atin, dadalawa lamang pong politiko ang hindi bumibili ng boto. Si Governor Deloso and Congressman Diaz. Kaya po, makikita nyo kung paano naman silang buong puso na maglingkod at magsilbi sa taong bayan. Siyempre, katulad po ng ating nababanggit, hindi mamumunga ng talong ang kamatis. Di po ba? O ng santol ang mangga. Kung ano ang puno, yun ang bunga. Kilala natin sa paglilingkod si Congressman Diaz, and I assure you mga magulang ko't mga kapatid, ganyan din po maglilingkod sa atin si Madam Rica Victoria Diaz Arambolo bilang vice-gobernador ng ating lalawigan. Kaya po ibuhos po natin ang ating suporta sa kanya. At para naman po sa ating mga bukal,